take care of yourself, and let everybody else do the praying for you. Kasama po natin mga kaibigan si Bishop Chito Tagre ng Imus, Cavite. Magandang araw, Bishop. Magandang araw sa iyo, Nuno. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Pupo tayo. Bishop, medyo mabigat po kasi yung pinag-uusapan namin ngayon. Baka makatulong kayo. Bakit nga po ba kailangan pang mamatay ni Jesus sa krus? Ano ang naisagawa ng kanyang kamatayan sa krus para sa ating lahat? May kabigatan nga, Brother Nono, ang iyong tanong. At taon-taon ito ay ating ipinagdiriwang, lalo na panahon ng Semana Santa. Pero taon-taon ay atin pa rin pinipilit na arukin ang malalim na katotohanan. Siguro, ibig ko lang bigyan ng pansin ang dalawang bagay. Una, sa pamamagitan ng kanyang pagpapasa ng krus at ang kanyang kamatayan sa krus, ipinakita ni Jesus na ang Diyos ay nakikiisa sa dusa ng sangkatauhan. Kasi kapag ikaw ay nagdurusa, madali mo ring maramdaman na nag-iisa ka. At yun ang mas malalim na pagdurusa. Ang karamihan naman ng pagdurusa natin ay dulot ng kasalanan natin o
o kasalanan ng iba o kasalanan ng mundo. Kaya ang pagdurusa na umuuwi sa pagiging mapag-isa ay isa sa mga bunga ng kasalanan. Nakiisa ngayon si Jesus, sinabi niya sa atin, kaya kong yakapin ang dusa na dulot ng kasalanan ng mundo. Kahit siya ay walang kasalanan, malaya niyang niyakap ang epekto ng ating kamalian para hindi tayo mangulila, hindi tayo mag-isa. Napakalaking bagay niyan sa sangkatauhan. Kusang loob niyang inako ang lahat ng ito. Yan. Pero, hindi lang naman siya nariyan. May mga tao na kasama mo, pero halos wala ka rin kasama. Si Jesus, nakiisa sa ating pagdurusa kahit wala siyang kasalanan. Pero yung kanyang pakikiisa ay ang kanyang paggawa ng mabuti para sa atin. Sa makatuwid, ang kanyang pakikiisa ay pakikiisa rin ng isang manliligtas. Ang nagdulot ng kahirapan sa atin ay kanyang pinasok upang pagwagian niya yun. Ang kamatayan ni Kristo sa makatuwid sa krus ay may dalawang aspeto. Ang pakikiisa ng Diyos sa taong nagdurusa at ang pagkilos ng Diyos para hanguin ang tao doon sa mga ugat ng kanyang pagdurusa. Ang kasalanan kasi, hindi naman dumating kumbaga sa isang taon bago ipinanganak si Jesus. Sa katunayan niya, kapag binasa natin ang Genesis, yung unang 2 kapitulo, parang ang ganda-ganda ng plano eh. Kaya lang, hindi pa nag-iinit-init, 2 kapitulo pa lang, pasok agad ang kasiraan. At nagdusa na ang tao. Pumasok na rin ang kamatayan sa iba't ibang pamamaraan. Pagdating nga na ika-6 na kabanata ng Genesis, nagsisi na nga rin ang Diyos eh. Bakit ba niya ginawa pa ang tao? Parang okay na lahat eh. Tapos ito, ang dami namang naging pagsisikap para matulungan ng tao na makahango doon. Pero parang, sabi nga ng iba, dead end. Parang nababara na. Wala na. Sa ganyang konteksto na tinatawag nating kaganapan ng panahon, parang sa mahiwagang plano ng Diyos, ang anak na ang isinugo. Sa mundong makasalanan, sa mundong lumabag sa plano ng Diyos, upang doon ipaalaala ng Diyos, hindi ko kayo iiwan. At ako ay kikilos. Tinalikdan ninyo ako, kikilos pa rin ako, para kayo ay aking mailigtas. Kahit di malinaw yung patutunguhan, kahit di matanaw ang kinabukasan, wag mangamba, lagi kitang pangunahan, magtiwala, ako'y sundan. Wag mangamba,